Kumusta mga mahilig sa pinansyal? Ngayon, tatalakayin natin ang isang kawili-wiling paksa. Paano binago ng mga sako ang ekonomiya ng Kenya? Ano nga ba ang sako? Ito ay nangangahulugang Savings and Credit Cooperative Society, isang institusyong pinansyal na pagmamayari at pinapatakbo ng mga miyembro nito. Pinagsasama-sama ng mga miyembro ang kanilang mga ipon para makakuha ng mga pautang na may makatwirang presyo. Balikan natin ang unang bahagi ng ika-20 siglo. Noong 1908, nagsimula ang kilusang kooperatiba sa Kenya, itinatag ng mga puting dayuhan para sa suporta sa agrikultura. Mabilis nating balikan ang 1964. Pagkatapos ng kalayaan, kinilala ng gobyerno ng Kenya ang mga kooperatiba bilang susi sa pag-unlad ng ekonomiya. Nagpatupad ng mga patakaran upang hikayatin ang pakikilahok ng mga lokal. Noong dekada 1970, lumitaw ang mga unang sako, pangunahing nagsisilbi sa mga empleyado ng gobyerno at mga kawani ng malalaking kumpanya. Pagsapit ng 1980, ang Kenya Union of Savings and Credit Cooperatives, o KSCO, ay itinatag upang suportahan at pangasiwaan ang mga sako. Noong dekada 1919, lumaganap ang mga sako sa mga rural na lugar, nag-alok ng mga serbisyong pinansyal sa mga magsaka, negosyante, at maliliit na may-ari ng negosyo. Nagsimula ang modernisasyon. Ang Sako Societies Act of 2008 ay lumikha ng SASRA, ang Sako Societies Regulatory Authority, upang pangasiwaan ang mga sako na tumatanggap ng deposito. Sa pagyakap sa teknolohiya, ipinakilala ng mga sako ang mobile banking, mga digital loan at mga online na serbisyo na ginagawang mas madali ang pag-access para sa mga miyembro. Ngayon, ang mga sako ay gumaganap ng mahalagang papel sa ekonomiya ng Kenya, nagbibigay ng mga pagkakataon sa pag-iimpok, pautang, at pamumuhunan sa milyon-milyon sa iba't ibang sektor. Nag-aalok sila ng alternatibo sa tradisyonal na pagbabangko, nagtataguyod ng financial inclusion at katatagan ng ekonomiya. Ngunit bakit napakahalaga ng mga sako? Nagbibigay sila ng access sa pinansyal, lalo na sa mga mababa at katamtamang kita. Masabot kaya ang mga putang mula sa mga sako kaysa sa mga bangko. Hinihikayat nila ang kultura ng pag-iimpok at pamumuhunan, sumusuporta sa mga negosyo, agrikultura, pabahay at malaki ang naiaambag sa paglago ng ekonomiya ng Kenya. Pag-usapan natin ang mga uri. Ang mga sako ay maaring nakabatay sa empleyado, tulad ng Mwalimu Sako para sa mga guro, nakabatay sa komunidad, agrikultura, transportasyon o pamuhunan ng mga sako. Ang bawat uri ay nagsisilbi sa mga miyembro nito ng natatangi, sinusuportahan ang kanilang mga partikular na pangangailangan. Mahalaga ang regulasyon. Pinangangasiwaan ng SASRA ang mga sako na tumatanggap ng deposito, tinitiyak ang katatagan ng pananalapi at pinoprotektahan ang mga ipon ng mga miyembro. Ang ilan sa mga kilalang sako sa Kenya ay ang Stima Sako para sa mga empleyado ng sektor ng enerhiya, Mwalimu Sako para sa mga guro, Kenya Police Sako, Harambee Sako para sa mga manggagawa sa gobyerno, at Safaricom Sako. Ano ang mapapala mo kung sasali ka sa isang sako? Mga pautang na mababa ang interes, pagtanggap ng mga dibidendo sa mga ipon, seguridad sa pananalapi, at mga pagkakataon sa pamuhunan. Nililinang din nito ang isang disiplinadong ugali sa pag-iimpok. Siyempre, ang mga sako ay nahaharap sa mga hamon tulad ng maling pamamahala, mga default sa pautang, mga gastos sa pagsunod sa regulasyon, at kompetisyon mula sa mga bangko at mga serbisyo ng mobile money. Ngunit maliwanag ang kinabukasan. Sa tulong ng digital transformation at suporta ng gobyerno, nakatakdang lumago ang mga sako, nag-aalok ng higit pang mga serbisyong pinansyal sa pamamagitan ng mga mobile at online na platform. Dito nagtatapos ang kwento kung paano binago ng mga sasako ang ekonomiya ng Kenya. Salamat sa panonood at huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Salamat sa panonood, Alan Roosevelt M. Clement.